yung nalaro, combative sport niya ika nila. Kasi ito daw, itong airsoft, napakaganda niya kasi meron siyang tinatawag na honor system, unlike paintball, kasi parang silang combative sport pareho. Pero yung paintball, kasi pag tinamaan ka, may mark na naiiwan sa katawan mo, at parang sinasabing na hit ka. Pero pag airsoft, parang kahit hindi mo sabihin na hit ka, yung honor mo na lang pinag-aralan mo rin. Actually, nakapaglaro ka naman ng airsoft? Before, pero hindi actually yung combat, yung skirmish ng mga mission. Ang na-try ko lang noon, yung napunta kami sa Nueva Ecija, yung parang baril-baril lang, using airsoft gun. Ayan. Nagbaril-baril din, pero hindi pa ako nakasama doon sa skirmish na sinasabi nga nila. Pero ang maganda kasi, gusto niya magpaturo sa mga members ng Baguio Airsoft Club. Oo. Pero ito mga airsoft, alam mo ba na ito, marami rin silang types ng guns. Meron silang tinatawag na gas powered, tapos meron din tinatawag na battery powered, yung mga pinagkakaiba nila sa gun. Yeah. Well, actually, yung hawak mo hindi lang yan ordinaryong airsoft gun. Kasi kadamihan daw ay kadalasan mga Chinese airsoft guns yung nilalaro nila. Parang dahil nasa pag-flood ng mga Chinese airsoft guns sa Philippine market, yun yung reason kung bakit talaga pumatok. Kasi dati, alam mo ba, na yung mga Japanese na types ng airsoft guns ang available lang dito sa Pilipinas. Pero mahal siya kasi aabot ka talaga siguro mga thousands talaga. Pero dito din thousands din, pero siguro makakabili ka na ng meron kang 4,000. Pero actually, Pia, alam mo ba, itong airsoft ay nagsimula pala sa Japan noong 1950s bago siya na-introduce dito. Kasi parang nagustuhan siya ng mga Asians kasi very thrilling nga yung laro ito. Kaya kung nilalamin pa natin kung paano nga ba nauso ang airsoft dito sa Baguio City. Sunod sa larong golf, paborito rin nilalaro sa basketball club kung nausong laro ng airsoft. Kung noong una ay kakaunti lang ang naglalaro, ngayon parami rin ang parami ang mga nahihilig. Tulad nilang ni Amboy Guevara, na noon ay paintball lang ang nilalaro. Right now, I think, secondly, the gears ng airsoft is becoming more affordable. Hence, you have a lot more players. Kaya, ang dami nag-shift. In fact, mga kaibigan ko sa paintball before, for airsoft na ito. Ito, honesty, the gentleman's game, tapos yun, yung pag kinamahan ka na, if you're not sure of it, admit it. All you have to do is shout na hit, then taas mo lang yung baril mo, move out of the pin side. Dito sa Baguio, simulang nauso ang larong airsoft taong 2000, taon kung kailan nabuo ang Baguio Airsoft Group. Sa unang tingin, akakalain isa itong violenteng laro. Pero sa totoo, tinutuloy pa itong gentleman's game dahil gamit sa sport ang honor system. Tunang mula dito ang, at the same time, yung camaraderie, yung mga yan, at the same time, yung team, how to maneuver, you reach a certain goal or mission. At hindi lang daw ito basta baril-barilan dahil pinaiiral dito ang diskarte, taktika at galing. Very technical din daw ang sport na ito at hindi lang basta lakas ang pinaiiral. Hey, good morning sa pamilya. Extension ng baril-barilan. No, really, it's the adrenaline rush. It's, I was also into practical shooting kasi, so it's more like, iba yung training na mayroon, bumabaril sa'yo against stationary. So, Ayon sa mga eksperto, sa dami ng mga naglalaro, hindi raw imposible maging airsoft capital ng bansa ang Baguio City. Bukod kasi sa magandang klima at mabangong amoy ng pine, challenging din daw ang kakaibang terrain ng Baguio. Marami na talaga ang nahihilig sa larong airsoft, pero para ma-sure ang safety ng mga naglalaro, syempre kailangan din natin ma-regulate ang mga ganitong klase. Kaya naman panoorin natin sa Butcher na sa amin paano rin ma-regulate ang mga ganitong airsoft game. Uso-uso na ngayon na paglalaro ng airsoft na para maghigpit ang BNP sa regulation at monitoring ng mga ganitong klase ng laruan. Marami daw kasi mga kapagsamantala ngayon na inaabuso ang paggamit ng airsoft guns. Katunayan kung ang lamang alarmado ang PNP sa pagtaas umano ng kaso ng hold-up gamit ang airsoft gun. Walang batas na ito over, pero ang ginagamit namin basis dito, yung Memo Circular number 8 at Memo Circular number 11, sa batas ng firearms law, ang airsoft na higher than 450 feet per second is classified as an air gun. Madali lang daw kasi i-modify ang mga airsoft gun para gawing tunay na baril. 450 feet per second ang legal speed projectile ng isang airsoft gun. At kapag lumagpas dito, maitutuloy na ito bilang isang tunay na baril. Kaya naman sa terminal ni dating PNP siya ang Biling Razon Jr. inilabas ang registration order para sa mga airsoft gun.
200 pesos ang registration fee at karagdagan 360 pesos para naman sa permit to transport. Kapag nahuli ang walang permit, outright confiscation ang katapat. Pagkakakulong naman ng 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo sa nagmamayari ng airsoft gun na lagpas sa legal speed projector ang kanilang airsoft gun. Kung kanyang projectile exceeds 500 feet per second, gun na yun. So, kung gano'n ang airsoft mo, ilabas mo, mahuli ka, you can be held liable for PD 1866 at saka vehicle or illegal possession of firearms. At kailangan nito ng pulisya para mapangalagaan ang seguridad ng karamihan at mapigilan ang mga kapanamanipala. Well, actually, Pia, maganda na pag-usapan natin kung paano nga ba nare-regulate ng mga klaseng baril. Kasi actually, it's for the safety rin ng mga tao. Actually, dapat kailangan din mag-exercise na responsibility. Lalo na kasi talaga, tingnan mo to, mukhang mukha talaga siya itong baril. So, para hindi na siya talaga magamit sa sumaan or something. For recreation lang ito yung gagamitin natin. I think yata merong mga objection dito, iba't ibang mga airsofters dahil napaka-OA naman daw. Kung talagang i-regulate pa tapos hingan pa ng permit. Parang laruan lang naman yan. Oo, tama. Mga pamilya, mahaba pa pag-usapan natin patungkol sa airsoft. Kaya tutok lang, magbabalik po May Good Morning Kapamilya.